Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa napikuhan na sektor, mga danagpo nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatulad, mga balita nga natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, Pilipinas. Ini ang Headliners Watch. Adlaw kita karon sang Martes, Agosto 26, tuig 2025. Kung inyong tagbalita, JP Herbas kagaroon sa aton mga headlines. PhilHealth naka-credit sa masobra 200 kay Yakap Clinic sa Western Visayas kag Negros Occidental. 26 individual sa probinsya sang Iloilo ginasuspetsahan nga na food poison matapos magkaon sang isda. 13 ka LGU sa Antique nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes. Isa patay kag isa pilason sa bahin sang militar sa liwat nga pag-engkwentro sang Philippine Army kag NPA sa Tapas Capiz. Third ID Philippine Army ginkilala ang pagpakita sa pagkabagadihan sa napatay nila nga membro nga sa engkwentro nga nagluntad sa Tapas Capiz. Halya Real Night Market hiwaton sa Agosto 29, tugtog 31. Mayor Raisa Treñas ginapaimbestigaran ang mga insidente sang vandalismo sa pampubliko nga lugar. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Kagaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth naka-accredit sa masobra 200 kay Yakap Clinic sa Western Visayas sa Negros Occidental. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May masobra 200 na ka mga klinik sa bugos ng Western Visayas lakip sa Negros Occidental nga nagatanyang sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth yaman na kalusugan para malayo sa sakit o Yakap services. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Johnny May Halbuna, Chief sang Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, as of June 2025, yung masobra na sa 200 ka mga accredited Yakap clinic sa rehiyon kag sa Negros Occidental. Sa masobra 200 sa clinic, may 24 sa Aklan, 30 sa Antique, 23 sa Capiz, 11 sa Guimaras, 65 sa Iloilo, kag 49 sa Negros Occidental, kung sa diin pwede makaparehistro sa accredited Yakap clinic. Ang Yakap ang ginpalapad nga konsulta program sa PhilHealth. Sa inalom sang Yakap, lakip sa mga serbisyo ang libre ng konsulta, kaparehong sang check-up, counseling kag referral, libre nga lab test kag screening para sa breast, lung, liver kag colorectal cancer, kag may libre man nga bulong kung sa diin sa 35 ka covered nga bulong, kag may 20,000 pesos nga maximum coverage ang outpatient drugs sa kada tuig sa ilalong sang PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Kamot Program. Ginklaro ni Halbuna nga sa karon padayon pa ang ginahiwan nga pag-accredit sa mga pharmacy bilang gamot providers. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita,
26 ka individual sa probinsya sang Iloilo ginasuspetsahan na food poison matapos magkaon sa isda. Nagabalik si Marian Grace Araneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginasuspetsahan na fish poison ang 26 ka individual sa barangay sang Balasan, Iloilo matapos na nagkaon sang bansa nga isda o kung barakuda. Ginpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, na sa Agosto 24 may 8 ka pasyente nga una ng padulong sa Jesus Colmenares District Hospital sa Balasan bango naka-eksperyensya sang allergy matapos na nagkaon sang isda nga ginbakal sa merkado publiko. Dugang tayo pa ni Dr. Quinion na naka-eksperyensya man ang iban sa paglingin sang ulo, numbness, kapinuot sang bughan kag ang iban ginaapo. Sa dugang investigasyon sang Balasan Primary Care Facility, nagabot sa 26 ka individual ang naka-eksperyensya sang sintomas lakip na ang pamilya sa nagbaligya. Tanan nga pasyente ang ginmanage sa emergency room kag outpatient department kag wala na gin-admit. Dugang pa ni Dr. Quinion nga nag-improve na ang health status sa mga naapektuhan. Sa karon nagahulat na lang sa resulta sang ginbasa nga fish sample sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Iloilo PHO kag ang Balasan Primary Care Facility agud mahibaluan kung balang isda gidman ang rason sa paglain sang pamatsyag sa mga pasyente. Samtang nagpagwa sang abiso ang Balasan Primary Care Facility nga maghalong sa pagpili sang isda kag likawan ang dalapuan kag predatory nga isda ilabi na ang nagaistar o kung sa palibot sang coral reefs nga kung kaisa nagatugas ang Ciguatera fish poisoning o kung CFP. Kanan ini sila kinanage either sa outpatient department o sa emergency room kag wala na sang may gin-admit. Ang mga pinaka-common nga mga sintomas nga nabatyagan sa mga pasyente amo ang paglingin sang ulo, rashes, numbness, pagpinuot sang dughan, kag ang iban ginhapo. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Dr. Quinion para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapintres ka banwa sa Antique ang nagdeklara sang suspensyon sang in-person classes subong Martes, Agosto 26 bangod sang malain nga panyempo. Suno sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 6 a.m., wala sang classes sa tanan nga level sa banwa sang Tobias Fournier, Bilison, Barbasa, Valderrama, Patnongon, Pandan kag Sibaste. Samtang wala man sang klase in preschool to senior high school sa banwa sang Sibalom, Hamtik, Anini, Kulase, San Jose kag Bugasong. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang wala pa sang nabaton nga kopya ang Police Regional Office 6 o kung dokumento may kangtanan sa pagka-relieve ni Ilonggo PNP Chief General Nicolas Torre. Sa statement ng Regional Public Information Office Region 6 pagi kay Police Major Lailene Sensil, ginpahayag sini nga gahulat pa sila sang guidance kag direktiba sang mataas nga pamunuan sang PNP. Sa karon, naga-focus lang sila sa ilang trabaho kag mandato sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Matay ang isa ka soldado kag isa pa ang pilason sa liwat nga pag-engkwentrohanay sang Philippine Army kag New People's Army sa barangay Agpalali, Tapas, Capiz. Ginkilala na patay nga soldado kay Sergeant John Ray Coopera na nagagum sang Igo sa ilalong sang Tianda. Sino kay 3rd Infantry Division spokesperson Colonel Eric Lamzon sa paglagasang militar sa mga rebelde, isa ka enkwentro ang nagluntad alas 7:45 sang aga kahapon. Gilabanta pulo kakatapo sang Central Front kag Regional Centro de Gravidad sang Komiteng Rayon Panay ang naka-enkwentro sang militar. Nasundan pa ini sang isa ka enkwentro pasado alas 10 sang aga. Ginkasubo naman sang 3ID ang natabo kag ginpasiguro ihatag ang taran nga bulig para sa duha ka soldado. Sa sudasod nga enkwentro, ginmaduan ni 3ID Commander Major General Michael Samson ang mga soldado nga hindi maguntat sa paglagas sa nabilin nga membro sa Central Front kag Regional Centro de Gravidad sa Komiteng Rayon Panay tubtub sa mapukan ang grupo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ang 3rd ID Philippine Army ginkilala ang pagpakita sa pagkabaginihan sa napatay nilang ang membro sa enkwentro na nagluntad sa Tapas Capiz. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclan. Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma sa 3rd ID Philippine Army ang pagtaliwan sa katapos ang militar sa enkwentro nga nagluntad sa barangay Agpalali, Tapas, Capiz. Ginkilala na patay ng soldado kay Sergeant John Ray Coopera na isa sa mga nakaenkwentro sa tropa sa Central Front kag Regional Centro de Gravidad Committee Rayon Panay. Nagpalabot sa simpatya si Major General Michael Samson, Commander sa 3rd Infantry Division, sa natabo sa dinggin pagkita ni Sergeant Coopera ang iyang kaisog kag dedikasyon sa iya katungdanan. Dugang man sining ila pagasuportahan ng pamilya sa nagtaliwan ng militar upod pa sa isa ka napigasan sa enkwentro. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Calle Real Night Market hiwaton sa Agosto 29, tubtob 31. Nagabalik si General Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 15,000 ka mga tao ang ginalauman ng magadugok sa naghilapit ng pagbukas ang Calle Real Night Market sa mabot ni Agosto 29, tubtob Agosto 31. Sa tatlo ka adlaw nga night market, madamos aktibidad ang masaksihan mulin sa mga performers kag buskers na naga-entertain sa mga magalagaw. Hindi man madula ang manamit ng mga pagkaon ni sarang mabakal. Ginpahayag ng Executive Assistant to the City Mayor Jay Treñas, may 60 na ka mga kiosko magawapod sa night market na nagatanyag sa nagkalain-lain ng mga pagkaon. Nakigangot man ang syudad sa kapulisan na gudno pasiguro ang malinaw nga kahiwapan, samtang magapahamtang man sang dugang mga portalets ang syudad nga mausar sa mga pumuluyo. Nagapangabay sa kooperasyon ng lokal na panguluhan sa mga pumuluyo sa pagpabilin sang kalimpyo sa mayor ng mga dalanon sakop sa night market. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, Mayor Raisa Treñas ginapaimbestigaran ang mga insidente sang vandalismo sa pampublikong lugar sa syudad. Nagabalik si General Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas News. Pinapaimbestigaran na ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang report ng vandalismo sa pila ka pampublikong lugar, partikular sa Diversion Road kag Iloilo River Esplanade. Gininyo man sa alkalde ang bulig sa Public Order and Safety Management Office o Conposmo sa pag-usisa sa insidente. Sa karon suno kay Mayor Treñas, ginapintahan na ang mga nasambit ng mga waiting sheds kag areas na report na ginmarkahan. Ginengganyo man siniyang publiko nga i-report gilayon sa otoridad ang mga maaktuhan nga nagahigko sa mga pader o kung mga responsable sa vandalismo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang pangimbulahan sang pamruan sa Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Brigadier General Josefino Ligan ang pagpunggo ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartaez Jr. bilang bag-o nga hepe sang Philippine National Police. Kaupod ang bugos nga pwersa sang PRO6 nagpabutyag sang suporta si General Ligan sa bag-o nga liderato lakip na ang mga programa sang organisasyon. Ginkilala man sang PRO6 ang kontribusyon ni outgoing PNP Chief General Torre sa kayuhan sang organisasyon sa idalom sang iya pagdumalahan. Ginpasiguro sang PRO6 ang parang serbisyo sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Nagpanawagan si Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez sa Department of Justice o kung DOJ nga proteksyonan ang mga whistleblowers sa nagpadayon nga investigasyon angot sa mga ginakabig mga manoamliya nga flood control project. Lagip sa gintubod ni Benitez ang mga opisyal kag empleyado sa Department of Public Works and Highways pati na ang iban pa nga may ihibalo sa ginapahayag korupsyon nga luyag magtindog bilang testigo. Dugang pa ni Benitez responsibilidad sa gobyerno
nga hatagan sang plataporma kag nagakaigo nga proteksyon agud nga mapagwa ang kamatuoran. Ginbahayag dugang libritas nga hindi na dapat papagulaton sa Department of Justice ang mga testigo nga magwa kun luya gid man nga mapanabat ang mga nagkuha sang pondo sang pungsod nga para kuntani sa pagsalbar sa mga pumuluyo batok sa pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang stipend para sa third quarter sang 2025. Ang mga social pensioner sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD6 gikan sa Barbasa, Antique. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa ila stipend para sa third quarter ng 2025 ang mga social pensioners ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 gikan sa Barbasa, Antique. Naglabos sa masobra 5.8 milyones pesos ang gindisburse ang DSWD para sa stipend sa mga indigent senior citizen gikan sa 39 ka barangay. Kada isa nagbaton sa 3,000 pesos o kung 1,000 pesos kada bulan, pinaagi sa Transfer of Funds o kung TOF scheme. Ang social pension program nagatulog na maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent nga senior citizen na maluya, masakit o kung disabled na wala sang pension o kung permanente nga source of income, kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginbuksan na subong Martes ang Agrenovate 2.0 kag Iloilo Provincial Coconut Week Celebration. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga ginbuksan ang Coconut Expo sa Iloilo Provincial Capitol Grounds bilang kabahin sa mga aktibidad sa Agrenovate 2.0 kag Iloilo Provincial Coconut Week Celebration. Halin Agosto 26 tungtong 29, mahimo matunan sa publiko sa Expo ang value chain sa lubi halin sa pagtanom kag pagproseso sini nga mangin food and retail brand. Ang aktibidad nagaserbi man nga pagtilupon sa mga mangunguma, MSME kag homegrown enterprise para isilibrar ang ginakabig puno sang kabuhi. Samtang magluwas sa coconut exhibit sa Kapitolyo, madamo pang aktibidad ang ginpreparar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI Iloilo Chapter Incorporated, kaupod ang Iloilo Provincial Government. Hindi ginalakipan sa coconut planting ceremony and corporate development council meeting sa Leon, Iloilo. Agrenovate 2.0 Forum sa Hotel del Rio kag ang culminating activity sa Iloilo Provincial Capitol Grounds. Ginalauman nga pinaagi sa karong nga tuig nga selebrasyon, maduso ang innovation, market opportunities kag sustainable practices para sa mas masanyog nga industriya sa lubi sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naman ang pagpasalamat sa mga livestock racers sa Leon, Iloilo sa mga bintaha nga dala sang livestock auction market konlum. Sunod kay Dennis Lizano, livestock racer sa Leon. Sang una, nabudlayan pa sila sa pagbangita kung sino ang mabakal sang ilang baboy kag sa masami ang tindalang ang ila dalaganan. Pero bangod sa lum, may mga bayo halin sa ibang pangalugar nga nagakadto sa Leon. Garing mas mapos kag mas matawhay ang ila pagbaligya sang baboy sa presyo nga hindi sila maperde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. At sa tapusan nga balita, mahimo nga makatipid sang 40% sa ginagamit nga urea ang isa ka manguma nga nagagamit sang organic nga biofertilizer. Sino kay Ray Hinane, Agriculturist 2 sa Department of Agriculture Western Visayas, sa paggamit sang organic biofertilizer may ara nga ang pagbuhin sa kadamuon sang urea nagalabot sang 40%. Dugang nga ini nagakahulugan na kung ang manguma nagagamit sabto sang 10 ka sako sang urea, mahimo nga mangin-anong na lang ini kung magamit siya sang organic biofertilizer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:22 sa hapon. Nagamuyan to ang mga balita na tipon kaging bantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Lanos Buwas Mukadlaw sa Martes, Agosto 26, tuwig 2025. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie K. Pang sa studio, kag Mr. Bermora Bintura sa transmitter. Ako naman ang inyo naging tagbalita, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.